Sama-sama tayong magiging Saksi! Dalatang sardinas at tinapay ang ilan sa mga posibleng magmahal sakaling pagbigyan ng DTI ang hiling ng mga manufacturer. Saksi, si Bernadette Reyes. Magtanim ay di biro, kaya nakapanlulumong itinapon na lang sa tabi ng kalsada sa Bayumbong, Nueva Vizcaya ang mahigit 20 crate ng kamatis at bell pepper. Nalulusaw na raw kasi ang mga ito matapos maulanan at kahit ibagsak ang presyo ay hindi maibenta. Actually, ina-encourage po namin sila na mag-avail ng crop insurance, ma'am. Yung programa po ng Philippine Crop Insurance Corporation kasi ito po yung immediate na ma-avail ni farmer na assistance in case po na magkaroon ng ganitong mga kalamidad. Ang presyo ng sardinas naman, posibleng magtaas ng hanggang 3 piso kung mapagbigyan ng matagal na raw na hiling ng Canned Sardines Association of the Philippines. Nag-increase ng minimum wage, tapos ang gasolina up and down. Fish was only costing less than about 21, 22 pesos. Ngayon, over 30, magpo-40 na yata. Bukod sa mga sardine manufacturers, humihirit din ng taas presyo ang mga panadero. Ayon sa grupong Phil Baking, mahigit 1.5 taon nang hindi tumataas ang presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal kahit na lumaki na ang kanilang gasto sa produksyon. 60 produkto ang may hirit na taas presyo ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. 5 pesos na taas presyo kada pack ng Pinoy Tasty ang hiling ng Phil Baking. 5 pesos din sa kada pack ng Pinoy Pandesal. Nahihirapan na raw kasi ang mga panadero na isubsidize ang abot kayang tinapay kaya nababawasan na rin ang supply sa mga pamilihan. More than 50% po ang output ang nawala. Ang tumaas po, asukal, syempre labor cost, tapos fuel, may time na mataas, hindi namin talaga kaya. Baka mas makonti pa ang supply sa Pasko. Pinag-aaralan na raw ng DTI ang hiling na taas presyo ng mga manufacturer. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Inamin po ni Tony Yang, kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang, na ipinanak siya sa China kahit meron siyang birth certificate na inisyu sa Pilipinas. Si Alice Guo naman iginiit na biktima lang din daw siya at sinabing handa siyang ikanta kung sino talaga ang most guilty sa illegal pogo operations. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sa pagdinig kanina sa Senado kaugnay sa mga illegal na pogo, may iginiit si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Your Honor, hindi pa ako mastermind. Masasabi ko po, isa po akong victim. I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Muling naungkat ang hining niyang executive session. Willing ka bang sabihin kung sino yung most guilty na sinasabi mo? Yes po, Your Honor. Sabi ni Guo, nababahala siya sa kanyang kaligtasan, kaya hindi lang tarang makapagbanggit ng pangalan. May punto pang ipinasulat sa kanya ang pangalan ng tumulong sa kanyang pagtakas na kalaunay inilarawan ng ilang senador na isa sa mga utak ng illegal na pogo activities sa bansa. Natuloy ang executive session na tumagal lang ng ilang minuto dahil may sesyon pa ang mga senador. Pero sabi ni Senador J.V. Ejercito, may napala naman sa maikling pag-uusap. Itutuloy ito sa susunod na linggo at aalalahanin daw ni Go ang mga nangyari. Muli ring inusisa sa pagdinig ang umano'y relasyon ni Guo at ni Suwal Mayor Dong Kalugay na isang dating pulis. Pinagpaliwanag si Kalugay tungkol sa kanyang mga ari-arian, partikular ang Happy Penguin Resort kung saan umano posibleng nagtago si Guo bago tumakas. Punto ni Senador Jinggoy Estrada, tila dumami ang ari-arian nito nung mayor na siya, bagay na itinanggi ni Kalugay. Itinanggi rin na alkalde na meron siyang mga bank account na may daan-daang milyong pisong laman. Kalaunan ay pumirma si Kalugay sa waiver para mabuksan ang kanyang mga bank account. Ipinakita naman ni Senadora Riza Ontiveros ang larawan kung saan magkakasama sina Kalugay at si dating PNP Chief Benjamin Acorda. Namasyal po kami dyan, Your Honor, dahil siya po ay dating Chief of Police po ng SWAL. Nasa larawan din ang kapatid ni Alice na si Wesley. Gusto rin po niyang makita po yung pinakamataas po na sa PNP po. Bakit niya gustong makita yung Chief PNP? Wala po, ganun lang po, Your Honor, sumama lang po. Wala po akong idea, ngayon ko lang po nakita yung picture.
Sa isa pang larawan, kasama naman ni Acorda si Tony Yang, kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na idinadawit ngayon sa Pogo. Hindi ibidado sa pagdinig si Acorda pero nang kuhanan ng pahayag, ang sagot lang niya ay mahal niya ang bansa at ang PNP. Ang ginawa lang umano niya ay dapat gawin ng isang Pilipino at bilang police officer. Sabi naman ni Tony Yang, we get to meet these officials, especially when we need some help for the safety of our community. Matagal na po ba kayo magkakilala 请问 ng 你 dating Chief PNP? Kasi sa picture na ito, medyo mas lumang picture. Regional director pa siya. Yes, when he was still in Cagayan as the director, we know each other. Chinese national si Yang, pero napag-alamang meron din siyang Philippine birth certificate. Sa tulong ng translator, kinawento ni Yang na 1998 siya unang pumunta sa Pilipinas nang hikayatin ng lolong magnegosyo rito. Hindi umano siya marunong magtagalog o Ingles. Saan kayo pinanganak? 我是在中国福建。 I was born in China in Futian. How do you spell that? Futian, and that means in Fukien province. Place of birth, Misamis Oriental. You just told us pinanganak kayo sa Xinjiang, sa Fukien province. So, a lie on the birth certificate, isa pang patunay na irregular yung birth certificate nyo. 我爷爷吧，他弄给我。 My grandfather who helped me come up with this birth certificate, and I'm not sure, maybe he did this for the convenience of the business here. Yang Jianxing ang pangalan niya sa Alien Certificate of Registration. Pero Antonio Maestrado Lim ang pangalan sa driver's license, TIN at God permit. Sabi ni Yang may mga negosyo sa bigas, bakal at gulong. 没有，现在没有。 Right now, I don't have any related business with the Pogo. Right now. How about before? 以前我有一栋房子。 Before, I had transaction with the Pogo company for renting out a condo unit for them. The name that I had a transaction with is Chiu Shui. Tinanong sa kanya ni Senadora Riza Ontiveros ang Pogo service provider na Orun, kung saan nakalistang presidente si Yang. 他们给我租地方嘛。 The reason why my name was in Oruan is because during that time, I rented out the place to them. Naosisa rin siya kaugnay sa Philippine Sanjad Steel. It's supposed to be a steel plant, pero mukhang may Pogo-like facilities din sa loob. May dorm-style facilities, may restricted area na bawal kaming mga Pilipino. Meron pang torturer, may tagapalo. Ilan po ba ang foreign nationals sa facility nyong ito ng Sanja? During their heyday, we're looking at around 2,000 Pogo workers. But ngayon, ma'am, mga less than 300 na lang po. Intel report po na nakarating sa akin. And of course, yung mga documents na nakita namin, it all points to a Pogo operation. Tinanong din kung malapit siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. 我跟卢德地吧。 I am not very close with the former President Duterte, and I don't have contact with him. Paano nyo nakilala si dating presidente? Former President Duterte, he went to Cagayan, and we had a meeting with the Chinese business groups, and that's why we were able to meet him, and we had a photo with him. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Tuloy-tuloy ang Philippine Navy sa pagbabantay sa West Philippine Sea kahit na mataan doon ang 251 Chinese vessels, pinakamarami mula nung magsimula ang monitoring ng AFP. Tinawag din ng Navy na unprofessional ang ginawa ng Chinese helicopter na dinikitan ng eroplano ng BFAR sa Panatag Shoal. Saksi si Chino Gaston. You are endangering the safety of our crew. Sang-ayon ng Philippine Navy, delikado ang ginawa ng helicopter ng China noong buntutan at dikitan nito ang eroplano ng BFAR na nagmamaritime patrol sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. They are unsafe maneuvers. They are uncalled for, unprofessional. We leave it up to the BFAR to issue the appropriate official statement on that. But again, actions like this have no place in the aviation industry. Sa pinakabagong monitoring ng Philippine Navy, 12 Chinese ship ang namataan sa Bajo de Masinloc.
Pero mas marami pa sa Ayungin Shoal kung saan sumadsad ang BRP Sierra Madre. 72 Chinese vessels ang nasa Ayungin Shoal sa kabuuan. Mula sa dating 7 Chinese militia vessels doon, umabot na ito sa 62. Yung mga kasundaluhan natin sa BRP Sierra Madre, mataas naman ang moral nila. Sanay na sa mga numbers sa paligid nila and they are happy to perform their mandate. Pero mas marami pa ang namataan sa Escoda Shoal kung saan napilitang umalis ang BRP Teresa Magbanwa. 16 na China Coast Guard at 55 Chinese militia vessels ang nagbabantay. Ang Chinese Navy warships naging 11 mula sa dating 4 lang. Sa kabuuan, mula September 17 hanggang 23, 251 Chinese vessels ang namataan sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Pinakamarami mula nang magsimula ang monitoring ng Philippine Navy. Ito ang pinakamalaking increase. From 157, it went down a bit, then it went up to 251. For whatever reason, I don't want to speculate on that. We continue monitoring, we continue performing our mandate. Pero hindi raw ito nangangahulugang kontrolado na ng China ang Escoda Shoal. And we have to continue pushing back against this sapagkat ang international law ay nasa likod natin. The only thing necessary for evil to succeed is for good men to do nothing. The only thing necessary to legitimize the presence of the PLA in the West Philippine Sea is for the Philippine instrumentalities in the maritime domain to stop performing its mandate. Patuloy rin ang pagpapalakas sa militar ng Pilipinas. Dumating kanina ang 2 fast attack interdiction craft mula Israel na kayang magpakawala ng missiles. Designed for high-speed operations, featuring advanced missile systems and sophisticated onboard technology, which enhances the Philippine Navy's capability to conduct rapid and effective maritime interdiction operations. The arrival of these vessels underscores the continued modernization of the Philippine Navy. Sa Quad Leaders meeting sa Amerika, kasama ang mga leader ng Japan, India at Australia, nabanggit ni US President Joe Biden ang issue sa South China Sea. China continues to behave aggressively, testing us all across the region. And it's true in the South China Sea, the East China Sea, South Asia, and the Taiwan Straits. Sagot dito ng Chinese Foreign Ministry, dapat itigil na ng Amerika ang paggamit umano nito sa ibang bansa para kontrahin ang China. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. From Iloilo with love. Ibinida po ang mga putaheng tatak Ilonggo sa isang gastronomy festival sa Malaysia. Ibinahagi ng isang Ilonggo chef kung paano inihahanda ang ensaladang talbos ng kamote na ginamitan niya ng tuba o suka mula sa katas ng niyog. Tampok din ang ipinagmamalaking street food na chicken inasal. Sky's the limit para sa isang French athlete ng tagumpay niyang mapagsabayang motocross at paragliding. Ito po ang kauna-unahang ride and fly sa French Alps sa kasaysayan. Mahigit 2 taon ang ginugol ng 5-time X Games gold medalist na si Tom Pages para mapaghandaan ng stunt. Umabot siya sa bilis na mahigit 80 kilometers per hour at nag-peak ng halos 100 kilometers per hour bago ang landing. Siya rin mismo ang nagdisenyo ng sail suspension system na mano-mano niyang itinahid. Opisyal na pong ipinakilala sina Barbie Fortes at David Licauco bilang bagong ambassadors ng Save the Children Philippines. Layo ng organisasyon na bigyan ng malusog na simulain ng mga bata, oportunidad na matuto, at bigyang proteksyon sa kapahamakan. Malaking karangalan daw ito para sa Team Barda at umaasa silang magsilbi silang inspirasyon sa mga kabataan. Bukod kina Barbie at David, dumalo rin sa signing si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal ng GMA Network. Para naman sa Save the Children Philippines, pinangunahan ng kanilang CEO na si Attorney Alberto T. Muyot ang delegasyon. Nagulat ang may-ari ng sports car na yan sa Amerika nang madatnan sa loob ng kanyang kotse ang isang lalaki. Kalmado niyang kinumpronta ang lalaki na panay naman ang pagmamakaawa. Napalabasin siya. Inaresto ng Miami Beach Police ang lalaking maharap sa reklamong pagnanakaw. Certified as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang House Bill 10800 o ang General Appropriations Bill. Sa ilalim nito, maaaring ipasa ng Kamara ang panukalang 650
o 6.352 trillion pesos na 2025 national budget. Sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa parehong araw. Bukas ang huling araw ng sesyon ng Kongreso at bukas din ng umaga nakatakda ang deliberasyon para sa budget ng Office of the Vice President. Kanina, ilang kongresista ang nagsabing pwede nilang hingin ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte. Tila hindi raw kasi interesado ang Vice Presidente sa trabaho ng kanyang opisina dahil sa hindi niya pagsipot sa mga budget hearing. Wala pa pahayag kaugnay nito si Vice President Duterte pero nilinaw niyang hindi nila pinaghintay ng 17 oras ang mga kongresista. September 16 pa lang daw ay alam na ni Lanao del Sur Representative Zia Agyong na ipinauubay na ng Vice Presidente sa Kamara ang deliberasyon sa hinihinging budget. Bukod po sa EDSA, isa sa madalas ireklamo ang traffic sa Commonwealth Avenue. Ayon po yan sa MMDA. At ang isa sa pinag-aaralang tugon dito, maglagay ng bus lane. Saksi, si Nico Wahe. Hindi na bago sa motorista sa Metro Manila ang mastak sa traffic at maipit sa malausad pagong nadaloy ng sasakyan. Ako, ang bagal. Paano mabagal, ma'am? Kagaya niya, no? Gabi na, hindi pa ako nakakasakay. Palala po yung traffic sa atin ngayon eh. Lahat na po ng oras, meron ng traffic. Wala nang araw yatang oras na hindi traffic maliban sa madaling araw. Si Daisy, araw-araw sinusong ang traffic pauwi sa Montalban, Rizal, galing sa trabaho sa Quezon City. 2 oras daw ang binubuno niya. Matindi. Pag sa yung papuntang Litex sa Montalban, inaabot ako ng alas 11. Pagka nagkakasalubong na yung truck at saka hindi na talaga umuusan. Marami pang dahilan kung bakit traffic, tulad ng mga ginagawang kalsada at linya ng tren. Pero isa ding dahilan, pagdami ng sasakyan. Sa ulat ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines at Truck Manufacturers Association, nito lamang Agosto, 39,115 na bagong commercial vehicles ang nadagdag sa mga kalsada sa bansa. Kasama dyan ang kotse, SUV, truck at bus. Mula January ngayong taon hanggang August, umabot na sa 304,765 na units ng private vehicles ang nabenta at nagamit na sa kalsada. 10.3% na mas mataas kaysa sa 276,215 noong nakaraang taon sa parehong mga buwan. Ramdam daw ng MMDA ang numerong ito sa Metro Manila. Sa datos po ng LTO, 80,000 na vehicles po ang nadadagdag sa atin kada buwan. Kasama po dyan yung mga motor, bus, truck, at 40% po niyan ay rehistrado sa Metro Manila. So dito po yan nakabase. Kung sasama mo siguro pati yung mga nasa karatig probinsya na from time to time ay lumalabas at pumapasok at lumalabas sa Metro Manila, siguro abot yan ng 50%. Sa huling datos nga raw nila noong 2023, nasa 3.6 million na sasakyan ang umiikot sa Metro Manila kada araw. Ginagawa po natin ay naghahanap pa po tayo ng mga alternatibong daan o ruta para po yung ating mga kababayan ay may options. Panawagan ng MMDA na gumamit ng mabuhay lanes para makabawas sa traffic. Madalas din na nirereklamo ngayon bukod sa EDSA ay ang traffic sa Commonwealth Avenue. May mga tinitignan naman na raw silang solusyon. Kasama dyan yung paglalagay ng bus lane. Nag-usap kami ng Traffic Engineering Center natin. Ngayong linggo po ito, tinututukan nila yung Commonwealth. Ang isa sa mga inaaral ay maglagay po ng tunnel mula Commonwealth para diretso na sa East Avenue at sa Quezon Avenue. 10,000 sasakyan daw ang dumaraan sa Commonwealth pa Quezon Avenue. 8,000 naman ang pa East Avenue. Ang suwestyon, ilalatag daw ng MMDA sa QCLGU, DPWH at DOTR. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Isang bagong parody ang dapat abangan mula kay comedy genius Michael V. Habang si Ia Villania Arellano, certified kapuso pa rin matapos muling pumirma ng kontrata sa GMA Network. Saksi, si Aubrey Carampel. Going strong since 2015, still a part of the Kapuso family, ang ating main chika girl, Ia Arellano.
ngayong araw pumirma ng exclusive contract si Iya with GMA Network. Miss Iya Arellano extends for... The honor really is mine because this is an opportunity that, not everyone gets. And especially at a time like this. Present sa contract signing sina Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Vice President for Business Development Department 3, Gigi Santiago Lara. At ang manager ni Iya, ang King of Talk na si Boy Abunda. In attendance rin ng iba pang executive at manager ng GMA Integrated News at 24 Oras. Congratulations on your contract renewal. Your role as our segment host in Chika Minute adds so much vibrancy to our flagship newscast, 24 Oras. Your GMA Integrated News family is proud of you. I'm just so happy and proud of how you've evolved from the actress and now the anchor that you are for this #1 news program in the country and, parang a most credible source of news. I mean, you're part of this family. Very emotional din si Iya dahil sa mensaheng ipinadala ng Arellano Squad. Congratulations, Mama! Congratulations, Mama! Love you. You're gonna win New York Contract. Michael V is back para sa isa na namang aliw na parody. Excited much ang netizens lalo't pamilyar ang kantang pinasikat ng P-pop group na BINI. Abangan natin ang full version niyan this weekend sa Bubblegum. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. At mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. 72 araw na lang, Pasko na. At para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.